Kahapon pala dumating po ang kanilang ARC. ARC, ACR. It's pure gold daw. Alam nila, teacher ako. So, hinid to foot ako nung isa. As in guys, yung klarong-klaro, yung halata-halata na pag head to foot talaga. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. What the? Osh, osh. Osh, osh. Ay, handsome. 의리십니다. 좀 재수없어. 다리 내려, 종호야. 홍, 다리 내려. 닦아. 으이샤, 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 으이샤. Kabang me. Kabang me. 아빠. 너무 바바이. 애착. 알았어. Josh, 일로 와봐. 아니야. 헬로, 여기 봐봐봐. 여기 봐요. 안녕. 누구야? 여기 봐. 여기 봐봐봐. 누구야? kita em nào? kita em nào? Milik. Milik. 봐봐. 안녕. 여기 봐. 안녕. Wala kita si Milik sa no? Kinsa ba na? Hello mga kabisdak, good morning! Welcome back to our channel! Kagabi, di ba kagabi? Kahapon ng hapon umulan until kagabi and this morning tumila na siya. And sabi ng weather forecast, whole day daw. Today whole day ang ulan, so pina-day off na namin ang 3 alas. At yun nga, nanghiram ng sasakyan kasi bibili daw ng makuli, yung iniinom ni Dee na rice wine. Gusto nila yung makuli daw kasi matamis at parang humahagod daw sa lalamunan. Hindi siya maanghang. Parang tuba ba? Parang coconut wine. O siya. Ayan na. So ang gagawin natin today, wala akong pasok sa school. Walang pasok sa school si Ajuma. Today is Martes. Wala din tayong gagawin sa bukid kasi nga uulan daw whole day. Ay, sorry. Jesus, si Milik. Nagapapansin man yan si Milik. Nakaka-distract man ito si Milik. Sunod. Tapos, pag nag-stop ako, bigla yang nahiga. Oh, shush. Higa yan, higa. Shush. Shush. Milik. Pupunta muna ako sa bahay ni Bianan. Titingnan ko po yung ating mga pananim doon. Jesus. Tapos na tayo mag-survey. Oh, okay na okay. Hindi tinitingnan ko guys kung yung level ng tubig ba. Hindi ba na yung ating mga perela sa lakas ng ulan. Tiningnan ko mga kabista ko, hindi ba na ganun yung mga perela sa lakas ng ulan. Yung ating mga chilis walang problema kasi tinalian. Nilagyan naman natin ng tali kahapon. Si Dudong pala ang nag-drive, kaya po ang tagal nilang nakauwi. Hinihintay ko sila sa labas para i-video. Pumasok na lang ako sa loob kasi maambon. So, from my kwarto, nakikita ko silang lumalabas. O dito na lang ako nag-video sa kanila. Hindi nila alam na nag-video ako niyan.
Si Lungkoy at si Dudong lang pala, si Saldi is nasa kwarto po niya nagpapahinga. Naga-video call sa kanyang pamilya. Si Lungkoy marunong po yang mag-drive at tinuturuan niya si Dudong. Ano lang man itong aking kotse guys. Napakabilis, madali lang po itong i-drive dahil automatic, kaya mabilis natuto si Dudong. Ayun na, may bit-bit na po silang makuli or rice wine. Hapon pala dumating po ang kanilang ARC. ARC, ACR. Nagtagay po sila at nag-sound trip mga kabisda. Ganito ang kanilang ginagawa. Libangan po nila tuwing day off or walang pasok, walang trabaho. At ito na, binibigay ko na po ang kanilang ARC, Alien Registration Card po. ARC dito sa Korea. Hindi po siya residence card unlike sa ibang bansa mga kabisdak. ARC po iyan dito, Alien Registration Card. Ganon. At very good talaga itong si Dudong. Oh. Tinagayan niya si DE ng makuli pero bakit daw konti? Gino-joke siya ni DE, bakit konti lang binibigay mo sa akin? Tingnan nyo guys, ang pugi-pugi ng ating tatlong alas dito sa kanilang ARC. And yearly po kami kumukuha ng ARC kasi nga 8 months lang naman ang contract nila, 6 to 8 months. So, ang duration of stay nila dito is 6 to 8 months, maximum 8 months lang po. So, every year kaming naga-renew, every year din kami nagabayad. Yun po ang nirereklamo ni DE. Bakit daw paulit-ulit, same person lang naman, bakit hindi pwedeng i-extend? Bakit bayad kami ng bayad ng kanilang ID every year? Kung pwede lang naman siguro i-extend dahil same tao lang ang bumabalik sa amin. Unsay nakalahi, unsay bag-o na bag-o. Arang kapuhar lang ako diha sa karon. Pari haraman. Di buhok. 9, unsay number ani 96. Pari haraman mo. Pare-haraman Picture mo. ay lahi. Ang pinag-iba lang po ng kanilang ID last year at this year is yung guys, updated po ang kanilang picture. Bagong picture ang nakalagay. Tapos yung serial number sa gilid is bago din. Pero yung kanilang ID number sa gitna, same lang. So ang sabi nila, mag-e-extend sila, 'di ba? 6 to 8 months man. Ang duration ng kanilang stay is until first week ng December. 'Di ba? Last year umuwi sila noong November. This year daw, susulitin na nila para makakita sila ng snow. Sa December na sila uuwi. Tingnan natin kung matutuloy ang kanilang plano. Pagkatapos mag-lunch namin ni DEI, sabay kaming pupunta sa bayan dahil may kukunin tayo. Ikukwento ko sa inyo mamaya. First, let's enjoy the view and the weather. Ang sabi ng weather forecast, whole day daw maulan. Pero tingnan nyo, biglang gumanda yung panahon. Yan pong bahay na yan guys. Oh, ayan. Ayan siya. Yan po ay kapatid na babae po ng papa ni DE. Bahay ng tita ni DE. I think mga na siya, 95 years old. Na din, bedridden. Tas ang nag-aalaga po sa kanya ay yung kanya anak na lalaki. Yung anak niyang lalaki, hindi rin nag-asawa like Hubog Boy. Pinsan ni DE na lalaki, matandang binata. Siya yung nag-aalaga ng kanyang nanay. May mga kapatid naman pero nagkakahiwalay guys, nasa malayong parte ng Korea na ninirahan at matagal na pong patay ang tito nila DE, asawa ng kanilang tita. Hindi nyo pa nakita yan si Gumo ang tawag nila. Kun Gumo ang tawag ni DE sa kanya. Madalang ko lang din siyang nakikita pag nabisita lang kami doon sa kanila at para hindi ako nag-vlog pa. At kung pumupunta kami sa kanila, hindi ako nag-vlog. Na siya? Ang tibay mga kabisdak. Siya kasi, kumakain pa, magana siyang kumain kahit na bedridden. Nakakatayo naman pero hindi na nakapag-CR. So may may diaper, ganun. Hangang-hanga ako sa kanyang anak na lalaki, guys. Like Hubog Boy. Yung pagmamahal nila sa kanilang nanay ba? Yung pagmamahal nila sa kanilang nanay ay solid, wagas mga kabistak. Madalang ka lang makakita ng ganyang mga anak at mga lalaki pa. Diba? So, nag-drop kami dito pala sa
bangko. May bangko po dito sa barangay namin, may ginagawa lang si DE. And nakabihis po tayo kasi eto mga kabisdak, exciting ito kaya nag-vlog ako dahil exciting. Nag-text po ang family center sa akin na tumawag din po sila kay DE. Ang sabi po dito mga kabisdak, basahin ko ha. Yung panahon pala ngayon, 'di ba? Supposedly, ang sabi ng weather forecast is whole day daw na ulan, kaya pina-day off namin ang mga 3 alas kasi whole day uulan, pero morning lang umuulan. Ngayong afternoon, now it's 1:51. Biglang nainit. Biglang gumanda yung panahon. Tinuloy-tuloy na lang namin yung pag-day off nila. At yung mga perela ni Gasoline Boy na tinanim natin last week is bibisitahin namin, titingnan namin kung may buhay ba, may nabuhay ba or namatay ba lahat or ano na ang nangyari. Kasi kapag namatay, 80% ang namatay, magtatanim tayo ulit doon. May mga seedlings pa man kaming natira mga kabisdak. Mamaya ako na lang sa inyo ikwento yung text ng family center. So, tingnan natin muna ang ating perela ni Gasoline Boy. Sabi ni DE, sana nabuhay daw. 뭐해 뭐해. Buhay in Tagalog, buhay in Bisaya. Sana nabuhay po ang mga perela. Tingnan nyo, ito ang gustong gusto ko dito sa Korea. Kahit napapunta ko sa kanilang bukid, espalto po ang daan, maganda yung daanan. He is nervous. Buzo. Nakakapagod kasi sayang yung ating effort pa sa pagtatanim. Yung weather forecast kasi. Hindi man tumutugma ang weather forecast ng mga kabisdak. Minsan tumutugma din naman. Lumabas yung mga Latin ni DE. So sayang ba yung hirap at pagod namin. Kapag, eto na, nandito na tayo. At nandito din si Gasoline Boy. Is that Gasoline Boy? Car, I can see a car. Asawa? Dito na tayo guys. Oh! Good soil, aha. Tingnan natin dito kasi yung dito mga kabisda kasi pangit yung lupa dito. Buhay naman. Buhi, nabuhi. Wow. Oh, nabuhay. Buhay mga kabisdak, oh. I cannot see it there. Oh, putik. Nakasapatos kasi ako, mapuputikan. Pero nakikita ako na from here na may mga green, meaning na buhay din sila. Buhay man dito. Buhay din sila doon, oh. May mga green man. Perela, yan po ang maganda sa perela kasi sila, matatag sila guys, hindi sila mga sensitive, hindi sila maselan sa weather, hindi masyadong maselan sa weather, nakakasurvive sila sa init. Wow! So good news, thank you Lord. Nabuhayan ang loob si DE. Happy na ulit si DE kasi buhay po yung tinanim nating mga perela. Thank you Lord, salamat kasi naulan mga kabisdak. Saturday night naulan kahit konti lang, at least naulan. Yun po ang rason bakit hindi sila namatay. And then kahapon naulan din konti, tonight marami. So yun na sila guys, nakainom.
Magulo po ang panahon natin mga kabisda. Kaninang umaga maulan, makulimlim, tapos biglang nainit. Maganda yung panahon kaninang afternoon. Pagdating namin sa bayan, makulimlim ulit guys. Nag-drop muna kami dito sa car shop, car center, dahil gagawin natin yung ating annual check-up sa ating kotse. Ang summer dito sa Korea ay mainit talaga guys. Alam mo yung kahit na makulimlim, mainit pa rin. Kaya ang mga tao dito tuwing summer ay nakasombrero at naka-shades. Hindi po nagra-rap ngayon si DE mga kabisdak. May ine-explain lang siya sa akin tungkol dito sa pag-check up ng ating kutse. Marami kasi akong tanong, hindi ko po alam na ginagawa pala ito every year kasi nga si DE man ang gumagawa sa mga trabahong ganito, mga lakad na ganito guys. Walang alam si Ajuma mga kabisdak. So ganyan pala, chine-check yung brake, yung lahat-lahat guys, chine-check kung safe pa bang i-drive itong ating kotse. May mga problema na kailangang i-fix, ganun pala yan. Saglit lang naman itong ginawa, tapos after ma-check, may certificate ka po makukuha, parang test result, ganun. Juba, paper. This is the result. Walang problema. How much? 35,000 Korean won. Nasa mga 1,200 pesos po ang bayad. 남은 샴푸인 크리스지 필리핀 how much인 줄 알아? 리뉴 7,000. 1,200 pesos po para sa check-up. Annually daw itong ginagawa. Hindi ko alam, si DE kasi ang gumagawa nito mga kabistak. So yun, after natin sa car check-up, car center, ay pupunta na tayo sa family center. Ikukwento ko na lang sa inyo mamaya pagdating natin sa bahay kung bakit tayo makakatanggap nitong pinamimigay nila ngayon. Ang period nito ng pamimigay is kahapon, Monday, until Friday lang po. Yan po ang bagong family center. Nag-vlog na ako niyan dati. I think it was opened last year mga kabistak. Bagong-bago po ang family center na to dito sa aming bayan. Yan o, yan. Pinagtatawanan ako ni DE kasi dinadala ko na yung aking ID. Siyempre, dadalhin ko yan kahit saan in case. Where? Akyat po tayo sa second floor kasi nandito po ang office kung saan tayo mag-claim ng ating gold ham daw. Tapos, na familiar siguro sa inyo, no? Dito kasi tayo pumapasok tuwing summer and winter class. Nagtuturo tayo ng English. Ito po ang aking classroom mga kabisdak. Gold. 여기 금이 들었어? Ako, kuya. It's pure gold daw. 뭐라고? Ngayon po ay nasa agriculture office tayo ng aming bayan mga kamisda kasi 'di ba dumating na yung ARC. Naguguluhan pa rin ako, nalilito ako ARC, ACR. Alien basta ACR i-review ko mamaya. 'Di ba dumating na yung ID ng ating tatlong alas. So kailangan mag-report po dito sa agriculture's office. So once dumating na po ang kanilang ID from the immigration. Yung aking buhok, starring na naman yung buhok. Ayan, and after that, dadaanan natin yung isang napakagandang bahay na nakita ko mga kabistak. I think bago siya, pero yung style niya is napaka-classic na Korean house. Dadaanan natin guys. Ito po ang ating view. Yan, madalas po akong dumadaan dito noong nagtuturo pa lang tayo sa Yongha Elementary School. Ang Yongha Elementary School, nang dyan lang po.
Ayan siya guys, nung nilapitan ko po, na-realize ko ay hindi na pala bago kasi yung mga pintura niya dito sa gilid o medyo may signs of aging, may mga bitak-bitak na. Ito ang gusto kong style ng bahay guys, yung classic. Ayaw ko sa mga modern na mga design ng bahay. Kung gagawa man kami ulit ng bahay ni DE, ganun na design ang gusto ko. Tapos ito po ang salgo, apricot, yung mga nalaglag na sa lupa na halos kulay orange na, yun po ang hinog na at yun po ang magandang kainin. Unlike doon sa kinain namin last time na yellow pa. Kapag yellow pa yung apricot, meaning hilaw at mapakla, kaya pala asim na asim kami at hindi masarap. Tapos meron po sila dito plums, season kasi ngayon ng plum, apricot, peach, parang season din ng mangga, ganun sa atin sa Pilipinas. And after sa agriculture's office, ay pupunta po tayo sa J-Mart dahil nagpadala si Dudong sa Dilungkoy ng pambili ng pang-konsumo po nila yung kanilang mga ulam. The cart 이렇게. Wait, have you tried natto? Ay, worse than 중국장. It's more pangit than 중국장 than. Na-curious po ako mga kabisdak dahil lagi kong nakikita sa Facebook sa mga reels itong ramyon, nongshim, tumba. Tumba mga kabisdak, sino po ang nakatry na ng tumba? Hindi ba yan masyadong spicy? Paki-comment dyan mga kabisdak. Gusto ko sana mag-try pero 4 kasi ang laman niya. Sayang kung hindi ko magustuhan, sayang yung ating isang pack na nabili. Naghanap kami ng yung cup, yung in-cup, nasa cup mga kabisdak na maliit pero walang mahanap si DE kaya hindi mo na ako bumili ng tumba. Kung na-try na niyo na po ang tumba, comment naman dyan mga kabisdak kung masarap ba. Dahil kung masarap, bibili po ako next time. Greetings po kay Ma'am Lilia Morena Cortez of Santa Barbara, Pangasinan. Maraming salamat po sa suporta. Hello kay Ma'am Jenilyn at shout out Digital Mind AI Tech in Rizal. At binabati ko rin po si Mami Florina Anakay na isang advance happiest 77th birthday on July 10. Mami Florina Anakay. And happy birthday to Zina on July 9 and happy birthday to Lawrence on July 10. Happy birthday guys. God bless you more and may you enjoy your special day. Dumaan muna kami sa Mom's Touch dahil nag-crave po ng french fries itong si DE at nagpabili na din ako ng Thai burger mga kabisdak dahil matagal na akong hindi nakakain na miss ko na po ang burger. Eto pa nga kabisdak yung kinuha natin sa family center. Yan. Ito pa ang ating pinamili mga kabisdak sa J-Mart. Andito po yung matanggap natin sa center. Binigay ko na po yung yung pinabili nila Dudong and binigyan ko rin sila ng half ng banana kasi hindi namin mauubos ang isang ganitong banana. So binigay ko na din sa kanila. Yung ating burger from Mom's Touch. Si DE nag-prepare po ng bouillon. Ito siya na bouillon. Dumplings, meron po tayong cheese, meron tayong spaghetti, curry, ganito lang kasi 4LE lang po ito, bulgogi, beef bulgogi, meron po tayong naengmyeon sauce, egg, muffin, milk, pork, giniling na pork kasi magluluto ako ng gulay, and samgyeopsal, pork belly. And we have the duturimuk, my favorite veggie cracker, and DE's favorite makuli. Nandito na si DE, naglilipit.
Ito for LE po ito. Gusto niya po ang beef curry. Ito po ang duturi salad, yung acorn powder salad mga kabistak. Ito yung acorn powder, acorn, yan siya, acorn jelly. This is the acorn jelly na binili natin sa J-Mart. Pinakuluan po natin. Nilagyan natin ng suka, asukal, kunting asukal, sesame seeds. Meron po yung cucumber, white onion, apple. Ito po ay apple at carrots, lettuce. Don't forget the perilla oil or sesame oil. Gusto ko ito nilalan mga kabistak. Gusto ko din naman to pero mas talaga paborito mo yun. And si DE kumakain dito. Kulang ng suka. Ito po ang ating ginagamit. Apple vinegar. Usually, nilalagyan po ito ng chili powder, pero ayaw namin na ng maanghang, so no chili powder tayo today. Before tayo kakain ay ikukwento ko sa inyo ang istorya. Bakit tayo nakatanggap ng itong ang sabi dito sa text ay galing sa Family Center. Ang sabi is, to commemorate the 50th anniversary of the death in action of Staff Sergeant Hwang Sun-yong, the bereaved family has donated a 3.75 gram pure gold canned ham gift. Ang instant na naisip namin, ha? Pure gold? May gold na ibibigay? Tapos ham? Ganun. Mga kawisdak, ang pangalan pala ng itong ham na ito ay ang tawag dito, ang pangalan niya is hindi pala ito, ang ibig sabihin pala nila is, ito ang pangalan nito, Gold Samsung Gong Hwandon, may gold pero hindi yung literal na gold, yung pangalan lang ng ham, mga kabisdak. Akala namin may gold na inibigay, hindi pala. So ito, marami siya guys. Korean product siya mga kabisdak. Pag Korean product, hindi po masyadong alam niyo na kapag factory process, alam niyo na kapag mga canned goods ay hindi talaga yan maganda sa katawan. Pero kapag Korean product, medyo hindi ako, Pero pa rin, huwag madalas ang kain sa mga canned goods kahit na made in Korea pa yan. Binigyan po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 pieces. 340 grams. Si Hwang Sun-yong ay isa po siyang South Korean Army Staff Sergeant who was killed in action during the anti-infiltration operation in Yanggu area. Dito sa aming bayan, namatay pala itong si Staff Sergeant Hwang Sun-yong. Noong June 19, 1976, he was just 23 years old. Maraming salamat pa rin sa pamilya po ni Staff Sergeant Hwang Sun-yong. Diba? Tikman po natin ito. Siyempre, bigyan natin ng ating tatlong alas. Titikman natin ito next time. So, nagutom ako si DE. Nagutom na niya si DE. Si DE, nag-prepare na po ng kanya. Ito, kung kakain ng si DE. Tapos, nag-aaluto din po siya ng Ito na po ang aming hapunan. Kay LE, lulutuin natin yung cute na buli-buli. Yung po ang sa kanya. In case nagugutom siya pag uwi. Ito po ay ang aking paboritong Thai burger ng Mom's Touch. All-time favorite ko po talaga ito. Okay. Ito po guys, aking paborito. Chicken burger.
Kain. Maanghang talaga siya, guys. 몰랐어 이거? 뭐야 이거? 못 먹어. Baba, pak chajang. What's this? 박 차장이 뭐 할락이야? 박 차장은 그냥 Oh, mewa. Para mabilis mo mawala ang anghang ay uminom ako ng gatas. Hindi pa ako nakontento sa gatas, kumain ako ng saging, guys. Grabe yung anghang ng Thai burger. Siguro na nibago na yung panlasa ko dahil matagal na akong hindi nakakain ito. Ano na ngayon, almost 7 na. Hinihintay ko si LE. And maanghang yung Thai burger. Hindi naman ganun. Maybe nag-iba lang siguro. Matagal na din kasi ako hindi nakakain ng Thai burger. Yes. As in, matagal na. Last year pa siguro. Basta guys, matagal na akong hindi nakakain ulit ng Thai burger ng Mom's Touch. Anyway, maanghang siya, kaya nagatas ako kanina. And ito din, matamis kasi ito. Milk flavor na ice cream. Ito yung, guys, kung nasa Korea kayo, itry nyo po ito. Masarap siya. Yan o, nasa convenience store po ito. Marami sa convenience store. So, ayun. May kwento lang ako sa inyo, mga kabisdak. May ichichika lang ako sa inyo na kanina sa family center. May nakasalubong akong isang Pinay. Kinukuha din nila yung kanilang share. Lahat ng mga multicultural families ay makakatanggap ng recipient po kami ng yung ham na yon. So, nung nagkasalubong kami, syempre nagkumustahan. And yung isang kasama niya, may edad na guys, mga 60s na siguro yung isa. Tapos yung isa na mga nasa late 50s. Ganun. Tapos, alam kasi nila guys yung trabaho ko na teacher ako. And also, I don't know kung alam ba din nila na nag-farming ako kasi hindi man yun sila mga subscriber. Hindi rin po yun sila mga followers sa Facebook. So yun, ang alam nila, teacher ako. So, hinid to foot ako nung isa. As in guys, yung klarong-klaro, yung halatang-halata na pag head to foot talaga. Wala lang sa akin yun, pero sinabihan niya akong, ano ba yan? Ba't ka naka-tennis shoes? Ganun. Ba't ka naka-tennis shoes? Ay, ano ba yan? Ba't ka naka-tennis shoes? Tennis shoes. Eto ba? Di ba ito man yung suot ko kanina? Ito po ang sinusuot ko para tuwing summer. Ang sabi niya, tennis shoes daw ito. I don't know kung tennis shoes, parang doll shoes man siya sa akin. Sabi niya, tennis shoes daw. Bakit naka-tennis shoes? So, natawa lang ako. Kasi sa lahat-lahat yun talagang pag head to foot niya sa akin ba? Napansin niya talaga yung suot ko na shoes. Para sa akin, no big deal. Alam niyo ako, wala akong pakialam sa itsura ng tao, sa pananamit. Kung anong ayos niya, wala akong pakialam. Wala. Hindi ako, no big deal sa akin. So, ang napapansin ko lang kasi sa mga Pinay, hindi ko po nila lahat. Hindi po lahat ng Pinay ay ganon. Alam nyo, nakatira din kami sa city dati. May mga Pinay din po ako na mimit doon. Dito sa Yangon, sa probinsya, meron din. Kaya ayaw ko pong sa mga Pinay. Hindi lahat ha. Kasi alam ko yung mga ugali natin mga Pinoy, mga Pinay. Yung bang sa Bisaya pag hinambugay, yung sila mga kabistak, yung nagpapasikatan, nagpapalamangan kung sino yung mas maganda, mas sexy, mas maayos yung pananamit, mas maporma, sino yung mayaman, sino yung may mayaman na anak, na asawa. Parang nagko-compare sila sa isa't isa, tas parang alam niyo na yung ibig ko sabihin. Kaya gusto ko na lang mag-garden. Gusto ko na lang makipag-usap sa aking mga sitaw, mga gulay dyan. Hindi naman lahat mga kabisdak. Ulitin ko, hindi naman lahat. May mga tao din naman na yung humble lang. Alam mo yung humble lang pero may maibubuga. Ganun.
Alam niyo yung cool lang. Yun yung gusto ko, yung cool lang sila. C-O-O-L, cool, chill. Walang yabang sa sarili. Kung social ka, walang masama doon mga kamisdak. Hindi ko sinasabing masama, yun na, may magko-comment na naman dyan. Hindi, ang sinasabi ko, kung saan ka masaya, doon ka. Kung masaya ka sa simpleng buhay, go. Kung masaya ka sa social na buhay, go. Kung saan kayo masaya mga kabisdak, doon po kayo. Basta wag lang kayo makialam sa buhay ng iba, sa pananamit ng iba, sa itsura ng iba. Leave them alone. Go lang. Di ba? Masaya lang tayo. Happy-happy. Walang basagan ng trip. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. O, kung saan kayo masaya, go. Basta wala tayong inaapakan na tao. See you on our next video. Ingat lahat!